Kayo po ay nanonood sa UCF TV. Hallelujah. Handa ba tayo magpuri sa Panginoon? Ha? Yung kanta nagsasabi, pero yung puso ang sumasamba. Amen? Halina! Halina't purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa atin lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa atin nagmamahal. Halina't siya'y pasalamatan. Halina't purihin ng Diyos. Pagpapala niya sa atin lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa atin nagmamahal. Halina, siya'y pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati. Praise the Lord. Ikaw lamang Sama-sama tayo. ang sasambahin. Wala na akong hawak. Palakpak natin ating mga kamay. Halina't purihin ng Diyos. Pagpapala niya sa atin lubos-lubos. Diyos na makapangyarihan. Makapangyarihan siya sa atin nagmamahal. Halina! Siya'y pasalamatan. Halina! Halina't purihin ang Diyos. Tanggapin natin ang Pagpapala pagpapala. niya sa atin lubos-lubos. Diyos na makapangyarihan. Makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina, siya'y pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatin. Ikaw lamang ang sasambahin. Dakilang Diyos. Hallelujah! Dakilang Diyos at Panginoon. Maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatin. Ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lamang ang sasambahin. Purihin ang Diyos sa buhay. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa Kanya, kasama natin ang Diyos. Amen. Purihin ang Diyos sa buhay. Oh, Diyos na buhay. Handa tayong umawit. Sama-sama tayo. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin. Kasama natin ang Diyos. Saba. Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot, di ako malulungkot. Dahil Kasama natin ang Diyos. kaya sama-sama tayong dumaan sa ilog. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy,
ako masusunog, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, Di ako. di ako mababalisa. Dahil kasama Kasama natin. natin ang Diyos, Kasama natin ang Diyos. kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Di ako matatakot, di ako malulungkot, kasama natin ang Diyos. Sama-sama tayong dumaan. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan. Dumaan man ako sa apoy, Di ako masusunog, kasama natin ang Diyos. Purihin ka, Panginoon. Di ako matatakot, di ako malulungkot, Kasama natin ang Diyos. Sa uling pagkakataon, kasama natin. natin ang Diyos. Hallelujah. Di ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos. Amen. Kasama natin ang Diyos. Sabihin mo, kasama natin ang Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Kasama natin ang Diyos. 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 Kasama natin ang Amen. Diyos. Kasama natin. Kasama natin ang Amen. Hallelujah. Kaya nga, tuwing umaawit tayo, naintindihan natin na yung kapangyarihan ng Diyos ang kumikilos. Kaya nga, nagtitiwala ka eh. Sabi mo, dumaan man ako sa ilog, di ako. Oh, di ba? Dumaan man ako sa apoy, di ako Isa pa, ulit. Sabi, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. sasaluhin tayo ng Panginoon. Amen. Dumaan man ako sa apoy, Di di ako masusunog. Amen, isa pa! Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Amen. Dumaan man ako sa apoy, Di ako masusunog. Kasama natin. Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako malulungkot, Kasama natin ang Diyos. Kasama natin. Kasama natin ang Diyos. Oh, kasama natin. Kasama natin. kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Kasama natin ang Diyos. Hallelujah! Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen? Amen. Amen. Ang Diyos po natin, nagbibigay lagi sa atin ng pag-asa. Kasi nagpapaalala siya sa atin at sinasabi niya sa ating mga puso, anak, hindi kita iiwan, hindi kita papabayaan. Amen? Kaya nga yung anak ng Diyos, punong-puno ng pag-asa. Pero yung hindi anak ng Diyos, nag-give up yun. Tinaming katabi mo, kaya huwag ka mag-give up. Kasama mo ang Diyos eh. Lahat na nagbumukmok, lahat ng, ang tawag doon, nagkukulong sa silid, yung, tawag mo doon, nagmumukmok. Naintindihan niyo ba yung word nagmumukmok? Kasi baka hindi niyo naintindihan nagmumukmok. Yung nagkukulong sa kwarto, yung, don't talk to me, talk to the hand. Yung ganon. Malungkot ang buhay niya eh. Hinahanap niya yung kaligayahan niya, pero hindi niya mahanap. Maraming ang bata ngayon eh, sa totoo lang eh, may tama na rin eh. Kaya pinapaling nila yung kanilang atensyon sa mga computer games. Kasi sa computer game, nahanap nila yung identity nila. Yung iba nga, pupunta pa doon sa mga, ano tawag mo doon? Cosplay? Cosplay ba tawag doon? Yung nag-costume sila.
Di ba? Nagpapanggap sila na ganun sila. May make up pa nila sarili nila, costume sila, lagay sila kung ano-anong mga palamuti. Di ba? Bakit? Kasi nahanap nila yung sarili nila dun. Tapos, nagtapos ng event, balik lang din sila ulit sa dati nila. Hindi naman talaga nila suot yung costume na yung araw-araw eh. Amen. Nakakita ka na ba ng araw-araw cosplay? Di ba nagtatanggal ka pa rin ng makeup? Naliligo ka pa rin. Tapos babalik ka ulit doon sa luma mong ikaw. Tingnan mo yung katabi mo. Naka-cosplay ba? Di ba pag lumapit tayo sa Diyos, ang hinahanap ng Diyos katotohanan. Hindi yung naka-costume, nakapalamuti. Kung hindi yung katotohanan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo muli. Panginoon, nandito kami. Sinasabi namin, Panginoon, mabuti ka, tapat ka. At narito kami dahil inibig mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na makalapit sa iyo. Na Espiritu at katotohanan. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. O Diyos, tinuruan mo. Tinuruan mong umawi, kaya ngayon ang puso't isip ko isang sinasambit. Ang pagpupuri Ang pasasalamat. Salamat Sa iyo lamang, Panginoon. ay sa iyo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay. Sa iyo lamang iaalay. Ganyan nga, kapatid. Lumapit tayo. Sabihin mo sa Panginoon, kay buti mo, Panginoon. Hallelujah! Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo
ang pagpupuri, pagpupuri pa sa salamat sa'yo. ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang Sabihin mo, Jesus, sa'yo. Taas natin ang pangalan ng Panginoon. Kasama doon itaas natin ang ating puso, ating mga buhay, bilang alay sa Diyos. sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Hallelujah! Taas natin ating mga tinig. Oh! Itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko. Sa buhay ko, Sa puso. sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Taas kita. Itataas kita. Oh! Sa buhay ko, Sa puso. sa puso ko, itataas kita. Ito ang aming mga pangako, Panginoon. Habang may hininga sa iyo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, Pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Minsan pa, habang may hininga sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. tunay na Diyos, Pag-ibig pag-ibig mo mo kahanga-hanga. Itataas kita.
Yan nga. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo, sa iyo namin, Panginoon, binabalik lahat ng papuring pasasalamat, ang kaluwalhatian, ang kapangyarihan, karangalan, kabanalan. Sa iyo namin, Panginoon, itinataas. Ibinabalik mo namin, Panginoon, sa iyo. Sa Espiritu at katotohanan. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sa huling pagkakataon, sa buhay ko, sa puso ko, hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Sa aming buhay, sa aming puso, nataas ka namin, Panginoon. Hallelujah! Amen. Ang babasahin ko po ay sa aklat ng Hebrew, chapter 12, verse 1 to 3. Sabay-sabay po tayo. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. For consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. Thank you. Hallelujah. Tayo po ay pumikit at tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, Ama sa langit, salamat po sa napakagandang umagang ito na binigay niyo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw, O Diyos, ang Diyos naming buhay.
at Diyos na nararanasan ng bawat mga nagtitiwala sa iyo na iyong mga anak. Dalangin namin patuloy na pagpalain niyo po ang bawat isa ng iyong banal na salita upang kami, O Diyos, ay makapagsimula ng taon na ito ng merong maganda at malinaw na direksyon. Samahan mo po kami ng patuloy, O Diyos, at Ikaw, Panginoong Diyos, Banal na Espiritu, ang patuloy na magbukas ng aming pong mga puso at isip upang maintindihan mo po namin ang iyong kalooban para sa aming mga buhay. Ito pong aming panalangin at amin po itong itinataas. Tanging sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! At pwede na po kayong makaupo. Praise the Lord. Nais ko pong batiin po muli kayo ng Happy New Year, ha? Isang bagong taon na binigay sa atin ng Panginoon. At salamat sa Panginoon dahil ang bawat isa po sa atin ay buhay pa. Amen po ba? Tingnan mo ang katabi mo, sabihin mo, kapatid. Ano ba? Humihinga pa ba? Kaya napakaganda yung kanta na yun eh. Sa bawat buhay natin, araw-araw, sa bawat paghinga natin, patuloy nating papurihan ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Oo. Kaya nga, napakahalaga sa ating pong buhay. Oo. Sa bawat pag-inhale mo, pag-inhale nga, it is a blessing from the Lord. Amen po ba? Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Kaya nga, napakahalaga sa bawat mga buhay po natin, sa bawat mga araw-araw, gabi-gabi nating mga pinagkakaabalahan sa ating pong mga buhay, napakahalaga na maintindihan po natin ang importansya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang sabi po ng Psalm chapter 119 verse 105, sabi ng salita ng Panginoon, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ano pong ibig sabihin nun? Ang salita ng Diyos, kapag ito po ang patuloy nating binubulay-bulay araw-araw, gabi-gabi ng ating pong mga buhay, ito pong maglilinaw ng lamp. Parang lamp ng buhay mo. Kung yan yung current na buhay mo, lilinawin ng Diyos yan para sa iyo. Para maintindihan mo kung anong nangyayari sa buhay mo sa araw na yun. At gayon din, ang salita ng Diyos ay ilaw para sa ating pong dadaanan, sa ating pong buhay araw-araw. Makikita mo na ipapakita niya ang magandang nais ng Diyos para sa iyo. Amen po ba? Oo. Kaya napakahalaga, ang salita ng Diyos ay ating pong binubulay-bulay araw-araw. Amen po ba? Pwede ko pong makita sino po dito ang nagbabasa ng salita ng Panginoon araw-araw. Teka lang. Teka lang. Ulitin ko, baka hindi naintindihan masyado yung tanong. Sino po ba ang nagbabasa ng Bible araw-araw? Pwede ko makita yung kamay. Talagang parang Importante ba ang salita ng Diyos? Kung importante ang salita ng Diyos, ano ang ginagawa mo sa salita ng Diyos araw-araw? Kaya nga sabi po ng ating Panginoong Hesus sa Matthew chapter 4 and the verses 4, sabi ni Jesus, man shall not live by bread alone. Ang tao daw ay hindi nabubuhay lamang sa tinapay. Kausap niya kasi nun mga Hudyo. Kaya mahilig sila sa tinapay. Kapag kausap siguro ni Jesus, yung panahon na yun, ang ating pong tayo pong mga Pinoy, ano po? Man shall not live by... Ano ba yan? Anli ba yan? Mang inasal ba yan? Ano ba yan? Ang tao po ay hindi lamang nabubuhay dahil sa ating pong mga kinakain na mga pagkain. Man shall not live by bread alone, by those food that we eat. But sabi ni Jesus, but by
but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya nga mas maintindihan mo yon araw-araw sa buhay mo na ang Diyos ay merong bigay na mensahe para sa iyo. Ha? Kasi napakahalaga, bagong taon po ito, no? Oo. Pang ilang Sunday po natin to? Ikalawang Sunday ng taon na 2025. Praise the Lord. Maganda sa ating pong pagbubukas ng taon, maintindihan natin yung importanteng nais ng Diyos para sa iyo at para sa pamilya mo. Amen po ba? Ayan. Kaya napakahalaga na itong mai-share ko sa inyo, yung in-inspire ng Diyos po sa akin para sa inyo. I have entitled this, Running the Race of Faith. Running the Race of Faith. Kaya nga, I have put this question to you. Nilagay ko po dyan yung tanong, am I running? Ako ba ay, sa buhay mo ngayon, ikaw ba'y tumatakbo? Ikaw ba ay, naglalakad? Ikaw ba ay nakatayo lamang? Ikaw ba ay nagsastumble? Baka nadapa ka? Baka humiga ka na? Or are you quitting the race? Napaka-importanting ma-reflect mo yan sa buhay mo. Kaya nga habang meron kang hininga, ay meron pang pag-asa. Amen po ba? Pastor, bakit ang dami ko kasing mga sitwasyon at problema sa buhay ko? Kapatid, ito nga ay hinahayaan ng Panginoon na maranasan ng bawat isa sa atin para tayo ay lalong maghanap sa Diyos. Bakit? Kapag ang tao kasi ay wala ng problema, yung konti lang ang problema, tingnan niyo ho, mas madali niyang makalimutan ng Diyos. Pero kapag meron siyang sitwasyon, andiyan dyan na si Judith. Kilala niyo ba si Judith? Maraming Judith. Kapag meron ng mga parating na mga problema, mga deadlines, mga bayarin, doon mo na makikita ang buhay mo. Ayan. Are you still running? Are you walking? Are you standing? Wala kang ginagawa, nakatayo ka lang. Are you stumbling? Nadapa ka ba? Tapos humiga-higa ka na ba? O ikaw ay sumuko na? Napakahalaga sa ating pong mga buhay, atin po ito maintindihan ngayong umagang ito. Para sa ating pong pag-uumpisa ng taon na 2025, makita natin ang mas magandang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo kapatid, makinig tayo ha? Praise the Lord. Kaya, doon sa ating passage na binasa kanina sa Hebrews chapter 12, the author of this book have mentioned yung tinatawag na so great a cloud of witnesses. Minention po dyan sa may verse 1. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. Napakahalaga maintindihan po natin yan. Ano po ba yun? Sino ba itong great cloud of witnesses? Yan, nilagay ko po dyan, this great cloud of witnesses mentioned by the author. It is composed of more than just the 18 specifically mentioned in Hebrews chapter 11. Pag tinignan nyo kasi yung chapter ng Hebrews 11, makikita nyo po doon yung mga tao na mga naniwala, nanampalataya at sumunod sa ating Panginoong Diyos. Ano man ang sitwasyon? Minsan nga, pati yung buhay noon. Merong isang tao doon, yung kanyang buhay ay talagang nakataya. Rahab the prostitute. But she has put her life entrusted to God. Why?
Bakit? Kasi ang Diyos, kapag ikaw ay nakita mo yung buhay mo, ikaw ay may kasalanan. Ikaw ay nagpakumbaba sa Panginoon at humingi ng kapatawaran. At itiniwala mo ang buhay mo sa Kanya, ay merong buhay na bago bigay ang Diyos para sa iyo. Kaya nga that woman, in the book of Hebrews chapter 11, inalaw niya yung mga 12 spies, mga espiya ng Israelites, na pinadala ni Moses para doon, para tingnan yung lupang ipinangako ng Diyos para sa kanila, sa Israelites. Kaya ano po yun? Napakahalaga na tayo po ay makita natin yun. Paano yung mga taong yun, sila po ay naging witnesses. Paano sila nanampalataya at sumunod sa Panginoon? Sila Abram, paano sila sumunod? Sila Moses, paano sila sumunod? At yun po yung napakahalagang sinabi dyan sa Hebrews 11. That cloud includes great men and women of God who have come since this Hebrews 11. Yung iba, kilalang kilala. Yung iba, hindi masyado kilala. Ayan po yun. Pero ano po yung mahalaga? These are people who have put their faith unto God. Sila'y nanampalataya talaga sa Panginoon. Amen po ba? Oo. Ano man ang sitwasyon, ano man ang kanilang mga hinarap sa buhay po nila, their faithfulness is a constant encouragement that surrounds us. Kung ano yung naranasan nila, nakita nila. Ang Panginoong Diyos, ando doon na. Buhay na magmula noon hanggang ngayon. Amen po ba? Kaya ang parehas na Diyos na naranasan ng mga tao na yan, He is the same God whom you can experience in your life right now if you will put your faith unto God. Amen po ba? Napakahalaga pong maintindihan po natin yan sa ating pong mga buhay. Sino yon? The great cloud of witnesses, the heroes of faith. These witnesses are not witnessing. Hindi sila nasa, halimbawa, doon na sila ngayon sa langit. Kapiling ang ating Panginoong Diyos. Sila ba'y nakatingin sa atin at nagmamatsyag sa atin? Kasi sabi nung iba, kapag namatay, sabi nila, ang prayer pa nila, Tatay, bantayan mo ko maski nandiyan ka na sa langit. Anong gagawin ng tatay mo sa'yo? Ando doon na siya. Kung ando doon na siya. May magagawa pa ba siya? Kasi yun po yung mga maling panalangin po ng iba. Mali, hindi sila nakapagbabasa ng salita ng Diyos. Kapag ang tao po ay namatay na po, siya po ay, he will face judgment. He will either go straight to the heaven, kapiling ang Diyos, or he will go straight to hell. Wala pong ano dyan ha, wala pong labi. Iba kasi sa reception muna nag-stay eh. Wala hong ganoon. Wala hong ibang lugar na pupuntahan. Kaya mahalaga, ang ating pong mga buhay ay handa anumang oras. Amen po ba? Yan po yung mga usap-usapan namin ng mga ibang mga trainees natin, na mga members sa UCF Mount Tabor Church. Nakaraang Bible study po namin. Napakahalaga sa ating pong mga buhay, tayo po ay handa na humarap saan man sa kamatayan. We need to be what? Sure. Paano yun? Yan yung mahalagang maintindihan natin ngayong araw na ito. These people, they are witnesses to us of faith and endurance in all they have lived and experienced. Sila ay witness. Pag sinabi mong witness sa Tagalog, sila ay
Ay, pastor, kaya pala dapat saksi tayo ni Jehovah. Eh, kapatid, hindi sinabi yan diyan. Yung witnesses na yan, witnesses ng ginawa ng Diyos sa kanila pong mga buhay. Amen po ba? Yung sila mismo nakaranas. At yun yung mga taong yun sa Hebrews 11. Eh sa oras natin ngayon, ganun din, meron pong kaming nauna na mga nakaranas at nakasumpong sa Diyos. At pinangunahan po yun ng ating pong punong pastor. As he and his family has started to put his faith and their faith to God, then the Lord worked in their lives. At may nakitang pagbabago ang ibang mga tao na ginawa sa buhay nila. And it is the same with all of those people na mga sumunod sa ating Panginoong Diyos. We do not struggle alone. Wag nating kalimutan yan. Kapatid, hindi lang ikaw ang may problema. Amen po ba? O, tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha bang marami? Parang ayaw niyo na sumagot O, silence means yes. We do not struggle alone. Wag mo sabihin, kasi naman pastor, ako lang ang dami kong problema sa buhay ko. Alam mo kapatid, yung problema na yan ay inaalaw ng Diyos para ikaw ay lalong mas tumibay sa pananampalataya mo sa ating Panginoong Diyos. Amen ba? Para ikaw ay lalong makita mo kung paano ang Diyos kikilos sa iyo. Napakahalaga maintindihan natin yan. We do not struggle alone and we are not the first to struggle with the problems we face. Hindi tayo unang ng problema niyan. Others have run the race and won. Bakit? Ang buhay natin ay may kanya-kanyang sitwasyon, may kanya-kanyang mga persecution, may kanya-kanyang iba't ibang mga mararanasan sa pagsunod natin sa ating Diyos. At mahalaga, the people who have witnessed how God, the living God, was experienced by them will be also experienced by each of you as you put your faith unto God. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa kanyang ginagawa sa ating pong mga buhay. Yeah. Kaya nga as believers of Christ, we need to run the race set by God before us. Kaya nga tayo pong mga mananampalataya ng ating pong Panginoong Jesucristo ay napakahalaga na tayo po ay nagpapatuloy na tumatakbo doon sa race. Yan. Ano ba yung race na yan? Bakit ba kailangan tumakbo na yan? Oo, isa-isa po natin yan malilinaw ngayong umagang ito. It was set by God before us. Na napakahalaga na maintindihan natin ano ba itong nais ng Diyos sa atin. Kaya nga as believers of Christ, we need to always understand. Sino ba yung believers of Christ? Sila po yung mga naniwala sa Panginoong Jesucristo na siya ang tanging makapagliligtas ng ating pong buhay at tanging siya lamang ang makapangunguna ng ating pong mga buhay patungo sa magandang plano ng Diyos. Kaya nga, siya po yung tinanggap po natin. Amen po ba? Oo, siya po yung pinananampalatayaan natin. Amen po ba? Oo. At yun po yung napakahalagang importante na atin pong nararanasan. Oo. Ano pong sinabi doon? So, ang pangako kasi ng ating Panginoong Jesucristo, kapag tayo daw po ay nanampalataya, tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Ang pangako niya po sa John chapter 1 and the verses 12, ano pong sabi niya doon? Then you have the rights to become children of God. Kaya meron ka ng karapatan bilang maging anak ng Diyos. Kaya tinan mo nga yung katabi mo. Oo. Kaya ang tawag mo sa kanya kapag lalaki, brother. Oo. Kapag babae, sister in Christ. Hindi man tayo magkadugo, pero dahil sa ating Panginoong Jesucristo, na iyong pinanampalatayaan, iyong tinanggap sa buhay mo, then you have the rights to become
child of God. Ayan. Then after mong maranasan yun, ayan, ikaw ngayon ay sumunod na sa Panginoon. Water baptism, first obedience. Sabi ng Panginoon, repent. Magsisi ka daw sa mga kasalanan mo. At ikaw ngayon ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung mga taong yon, ang tawag po doon, sila po ay nagpabautismo sa tubig. Hindi po kasi baby yung wina-water baptize. Amen po ba? Tingnan nyo, balikan nyo ang Biblia nyo, Matthew chapter 3. So Book of Acts, makikita nyo po yun. Ang mga nagpapawater baptize ay yung naintindihan nila na sila po ay kailangan po nila ang ating Panginoong Jesucristo sa kanila pong buhay. Amen ba? Bakit? Doon nyo na nakita na siya yung makasalanan. Sa isip, marami siyang nagawang mga naisip na mga bagay na ayaw ng Diyos para sa atin. Sa kanyang bibig, siya ay nakapagsalita ng mga bagay na ayaw ng Diyos atin pong malabas. And even sa ating mga gawa. Kaya makikita mo po yun, ano po yun? Doon na meron na pong simula pag naranasan mo yang pagtanggap at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At ikaw ngayon ay nagsisi na sa iyong kasalanan, makikita mo yan. Habang ikaw ngayon ay sumusunod, ang banal na Espiritu ay mararanasan mo. Kaya nga ating Panginoong Diyos na buhay, amen po ba? Hindi yan yung Diyos na hinihila. Malinaw po ba yun? Bakit naging Diyos yun? Hinihila-hila lang. Nagtutulong pang milyon-milyon ng mga tao doon. Yung bang Diyos na tinatawag na Diyos? Ang Diyos natin ay buhay. Amen po ba? Hindi kailangan hilahin. Hindi ba kailangan? Pastor, kasi gumaling yung isa doon. Kailangan daw Tapos punas-punas. Tapos yun yung kanilang, ipupunas sa kanilang katawan para sila'y gumaling. Hello? Alam niyo po, hindi lang Diyos na nagbibigay ng kagalingan. Meron ding demonyo na nagbibigay ng kagalingan. Oops. Pasensya na po . Yan po ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, wag daw po tayong gumawa ng mga images. Exodus chapter 20. Let us not make images. At yun yung sasabihin mong magpe-pray ka, ikaw ay mag-worship, ikaw ay luluhod. Ang tawag doon, idols. Saan mo ang Biblia mo? God is very jealous kapag ikaw ay sumasamba na nanalangin sa mga ganong mga bagay. Exodus chapter 20. Sabi dyan, verse 4. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Ano pang kasunod? Verse 5. Thou shalt not bow down. Huwag kang magbabow down. Huwag kang magpipray doon. Huwag kang magsoserve doon. Yung iba talagang pinagmamalaki pa nila . Hila-hila pa nila. Kamo, yun daw yung Diyos. But ang sabi ng Diyos sa kanyang salita, for I, the Lord thy God, am a jealous God. Amen po ba? Si pastor mo pa ba nagsabi nun? Hindi po ako. Ang salita ng ating Panginoong Diyos. Yan po, Exodus chapter 20, andiyan pong 10 Commandments. The 10 Commandments of God that He has given to Moses for the Israelites and for all of those people na mananampalataya at susunod sa ating Panginoong Diyos. God is a jealous God. Kaya nga napakahalaga na maintindihan natin ang kanyang salita. Praise the Lord. Kaya nga napakahalaga sa ating pong mga buhay, lagi po natin binabalikan ang salita ng Diyos. Let us not have those things na tayo po ay hindi
makaintindi ng plano ng Diyos para sa ating mga buhay. Kaya nga, as you meditate the Word of God, yung kanina, believe and receive the Lord Jesus Christ, you have repented of your sins to God, and you started to follow God, Jesus Christ. Ang sumunod po nun, the Lord will regenerate you. Kaya nga, ang buhay mo ay magiging iba na. Amen po ba? Kaya ang tawag doon, born again. Pinanganak ka na muli. May bago ka ng buhay. You have a new life. So that the Lord Jesus Christ continuously work in your life. And He, the Holy Spirit, our God, will guide you every day, every night of your life. Ayan. Kaya, anong po susunod nun? And part of that, yan, mayroon pong susunod. Kaya I will be sharing to you 3 things this morning. Ano yung unang gagawin? At ikinoconvict ng banal na Espiritu sa atin? Lay aside. Itabi mo. Itabi mo. O itapon mo. Ano yung mga kailangang lay aside sa ating pong mga buhay? Letter A, every weight that hinders us. Ibig sabihin niyan yung mga pabigat. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang mabigat? Praise the Lord. Hindi yan pabigat na ganoon. Kaya nga napakahalaga, tingnan nyo po ang bawat runner. Di ba, pag tinignan nyo yung mga bawat runner sa isang, halimbawa, isang marathon, isang triathlon, even the fun run, pwede ba silang tumakbo na meron silang backpack? Pwede ba silang tumakbo na sila po ay naka-jeans? Pwede ba silang tumakbo na maraming bit-bit na pagkain? Baka magutom kasi pastor eh. Wala eh. Every runner in a race, ano po yun? They lay aside every weight that hinders them. Kaya nga napakahalaga, ganun din po sa ating pong mga buhay. Ano ba yung mga pabigat? Yung mga pabigat sa ating pong buhay, tingnan mo yun. Ano ba yung pabigat na yun? Na hindi ka, inaalaw niya na mag-run, na tumakbo effectively. Tingnan mo yan sa buhay mo. Meron ba? Tingnan nyo, ano po yun? Magandang check to para ngayong umaga para sa bawat isa. Number 1, mind's thoughts. Meron ba sa mga iniisip mo? Ano po? Ito yung mga naghihinder kasi sa, nilista ko po yan dyan eh. Mga walang plano. Ibig sabihin, walang plano. Walang plano para sa sarili mo. Na ma-improve. Walang plano para sa sarili mo. Na ikaw ngayon, yung pamilya mo ay maging mas maayos. Walang plano para doon. Tingnan mo yun sa buhay mo. Meron ka bang plano sa mga bagay na yon? Sa relasyon nyo mag-asawa? Meron ba? Anything that hinders you. Bakit? 2024 has passed already. Past is past. You cannot correct them yun dati. But you can correct them from today at sa mga susunod. Ano po? Tingnan mo dyan. Self-centeredness. Ang mga pinaplano mo ba ay laging para sa sarili mo? Kasi gusto ko to. Kasi gusto ko tong makuha. Kasi gusto kong makapunta doon. Kasi gusto kong laging gusto ko. Self-centered na plan. Ano pang sumunod? Bad past. Yung iba kasi, meron pong tinatawag na bad past. Yung kanila pong buhay, sabi nila Pastor kasi, hindi mo ko maintindihan eh. Meron akong mga karanasan na hindi maganda sa past. Dahil po doon, yun yung nag-hold sa kanya. Hindi na siya makapag-move on. Napakahalaga
na maintindihan po natin. Those are weight in our minds. Oo. Ano pa? Busyness. Ayan. Oo. Kasi pastor, napaka-busy ko na talaga eh. Dami kong ginagawa. Praise the Lord. Salamat, marami tayong ginagawa. Pero kaya nga sabi natin, put God first. Unahin mo ang Diyos. Sa buhay mo, sa pamilya mo, at sa lahat ng aspeto ng buhay mo. At ano pa yung sumunod? Next time. Pastor, next time na lang. Pastor, next week na lang. Pastor, next month na lang. Pastor, next year. Kapatid, hindi mo alam kung ano mangyari bukas. Amen po ba? Hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Mahalaga yung ginagawa mong desisyon ngayon. Yung ginagawa mo ngayon, tinitingnan mo kung ano ang mangyayari bukas. Kaya sa minds pa lang, sa ating pag-iisip, meron pong mga pabigat, ay ilan po yan sa nagiging pabigat sa bawat isang mananampalataya. Pangalawa, heart's desires. Ang kanyang laman, ang kanyang puso, ano po? No desire. Wala akong desire, pastor eh. Wala akong gusto na mas lumago. Kailan natin hanapin ang Diyos kapag wala na tayo? Kasi once our life end in this world, ano po yun? We cannot make good decision to follow God. Self-centered desires. Ayan naman. Yung mga gusto ng puso mo, yan yung nagdadrive sa kanya. Yung kanyang gusto. Yan. Materialistic. Yan. Diyan po yan. Kasi yung kanyang puso eh. Kaya nga sabi ni Jesus, Matthew chapter 6. Anong sabi niya doon? Do not lay up treasures dito sa mundong ito. But lay treasures in heaven where moth and rust cannot destroy. Kaya napakalaga sa ating pong buhay, naintindihan po natin ang ating pong laman ng ating pong mga puso. Ano ba yung nais ng Panginoon sa atin na matatagpuan natin sa Kanyang banal na salita? At may check natin yan araw-araw, gabi-gabi sa ating mga buhay. Number 3, mouth's words. Ano yung mouth's words? Ano ba yung lumalabas sa kanyang bibig? Tingnan niyo po, ano ba sinasabi dyan? Yung iba, walang salita. Ayaw na lang umimik. Yung iba, negative words. Sa bibig pa lang niya, ano nang nangyari? Ay, patay tayo dyan. Expression pa lang, wala na. Kaya nga napakahalaga, sabi ng Proverbs, sa ating pong mga dila, sa ating pong mga bibig, ay meron pong power. Power of life and death. Kaya nga whenever we speak, ingatan natin yung lumalabas. Baka tayo po ay makapagsalita ng hindi maganda. At it become curse if hindi yan maganda. Okay? Kaya lahat ng mga weight na yan na nakakapag-hinder sa'yo, para araw-araw tayo po'y makasunod sa nais ng Diyos para sa atin. Let us lay aside. Sumunod, ano pa yung kailangan i-lay aside? Letter B, ano pong i-lay aside natin? Sin that easily ensnares us. Yung katagang ito, mga kataga na ito, ano pong ibig sabihin? It comes from the ancient Greek word euperistaton, which can be translated as easily avoided. Ang ibig sabihin, yung mga kasalanan daw na yan, tayang buhay pwede nating ma-avoid easily.
maiwasan mo daw yun. Talaga ng madali. Ngunit, may mga iba't ibang rason, kaya tayo po ay nakakagawa pa rin noon. Ayan. Ano pa yung sumunod? Admired. Ayan. Pag nagugustuhan niya na yon, ayan na yung problema. Na-admire niya na. Nagugustuhan niya nang gawin yung kasalanan. At ano pa yung sumunod? Ensnaring. Nagiging patibong na yan sa kanyang buhay. Kaya nagiging paulit-ulit na yan. And last but not the least, dangerous. Ano po yung dangerous? Ibig sabihin, may kapahamakan po kasi yun. Kapag hindi mo pinakinggan ang ninanais ng Diyos para sa iyo. Tingnan niyo po, ano po yung mga bagay na yan? Punta ulit tayo doon sa 3. Minds, thoughts. Ano ba yung sa isip mo na ikaw ay pwedeng magkasala that easily ensnares you? Sa iyong pag-iisip, yun, self-centeredness. Malinaw po yan na sinabi sa Bible ng ating Panginoong Diyos na huwag tayong maging self-centered. Yung mga ginagawa mo sa buhay mo araw-araw, gabi-gabi, ay nakapokus na lang sa iyo. Yan po yung mahalagang mga minds, thoughts na maintindihan po natin sa araw na ito. Envy, ayan. Pagkita doon sa kapitbahay, nakita mo. Ano nakita mo sa kapitbahay? May tindahan. Gusto ko rin magkaroon ng tindahan. Ano pang ginawa mo sumunod? Nagplano ka pa ng iba. Nanakawin ko nga yun. Mas malala, ano pang ginawa? Susunugin ko kaya yun. Ayan na. Iba't iba na ang iniisip ng kanyang buhay. Kaya tingnan po natin yan. Huwag umiral sa atin yung inggit. Amen po ba? Huwag umiral yan sa'yo because that is a sin. Yan. Sumunod, laziness. Ano ba yung lazy sa Tagalog? Tamad. Pastor, tamad lang naman ako. Wala namang ginagawang masama. Wala akong ginagawang tama. Tama. Yun nga yung masama doon eh. Dahil sa katamaran mo, wala ka nang ginagawang masama, di very good. Gumawa ka naman ng tama. Amen po ba? Gumawa ka ng tama. Kasi yung mga tamad, sabi ng Matthew chapter 25, sabi ni Jesus, saan napunta yung tamad? Hindi niyo po ba alam yun? Hindi ko na nilagay dyan. Ang daming verses tayo mapapaganuhan yan eh. Sabi niya dun sa wicked and lazy servant. Ano pong sabi? Wicked and lazy servant. Sabi niya sa Matthew chapter 25. Sabi ng master, ito yung shinare ni Jesus. Itapon yan doon sa lugar where there is weeping and gnashing of teeth. Bakit? Kasi kapag tamad, talagang hindi pwede yun sa Panginoon. Kaya sabi pa ng Panginoon sa kanyang salita, ang mga tamad ay di daw? Parang hindi nyo ata alam Ang mga tamad ay hindi daw? Pinapakain. Kaya tinan mo yung katabi mo, kapatid, huwag tayong maging tamad. Amen po ba? Parang ayaw nyo na magsalita sa katabi Galit na ata kayo sa akin Mahalaga maintindihan po natin yan. So that our mind, sa isip pa lamang, makita natin kung ano ba ang pinapaalala ng Diyos para sa bawat isa. Sumunod, doubts. Ayan. Napakahalaga. Sabi nga ng Panginoon, do not worry. Huwag tayong mag-worry sa ating pong mga kakainin, sa ating pong dadamitin, sa ating pong mga iinumin. Huwag daw tayo maging anxious ng mga bagay na yun. Because those things will make us doubt. Yung kakayahan ng Diyos na pwedeng gawin sa'yo. Ganun din, huwag mong sumunod dyan, pride. Huwag mong iiral yung pride.
sa buhay mo. Amen po ba? Oo. Tingnan mo po yan. Ay hindi, kasi mas marami akong alam. Mas marami akong kakayahan. Ang tawag dyan, pride lahat yan, kapatid. Kaya nga ang tao hindi nagkakaayos kasi yung isa ay ma-pride at yung isa ay ma-pride. Hello? Eh kung tayo, ang sabi ng Panginoon, let us consider others better than yourself. Sabi ng Philippians. Eh kung atin pong kinoconsider din yung sitwasyon ng isa, edi magiging maganda ang relasyon ninyo. Amen po ba? Oo. Parang ayaw nyo na sumagot Aha. Yung isa, self-glory. Ay, masama yan. Ako po. Yan po yung trap ni Lucifer. Kilala nyo ba si Lucifer? Si Lucifer po ay isa pong angel ng ating Panginoong Diyos way back then. But this Lucifer, siya po ay angel sa langit. Siya po ay naglilid sa mga kaanghelan doon sa langit na sila'y mag-worship sa Diyos. Ngunit itong si Lucifer, ang sabi ni Lucifer, parang gusto kong maging ganun, ako na yung wino-worship. Eh, ang galing niya kumanta. Ang galing niya mag-worship sa Diyos. Sabi ng description sa Biblia, yung kanyang bibig daw ay parang may 7 instruments. Magrabe. Yung description. Oo. Eh pero ano sabi? Dahil hinagad niya na maging Diyos. Ang tawag po doon, siya po ay ipinababa ng Diyos doon sa hell. Kaya ang ginagawa na si Angel Lucifer, ano po nangyaring sa kanya? Siya po ay naging si Satan. Parang hindi niyo po ata alam yun Yun po yung storya, kaya po siya ngayon si Satan. Ano pong ibig sabihin ng salitang Satan? Ng pangalang Satan? He is a deceiver. Deceiver. Kaya nga napakahalaga na wag po tayong magpa-deceive. Amen po ba? Yan po ay ilan lamang sa mga sinasabi ng Biblia na mahalagang ma-reflect natin sa buhay natin araw-araw, gabi-gabi. Para we can listen to what the Holy Spirit will lead you starting today. Kaya nga, self-glory. Bakit? Ayan. Sa lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay mo, ang pasalamatan mo at itaas mo ay ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Ikaw ay pinagaling ng Diyos. Sino pa sasalamatan mo? Hindi, yung doktorata pinapasalamatan mo Yung ospital. Bumalik ka sa Diyos na nagpagaling sa'yo. Diyos na nagbago ng buhay mo. Diyos na kumilos para ang pamilya mo ay maayos. Go back to that God. Hindi magaling kasi ako matalino ako, maparaan ako. Hindi. Ang tawag dyan, self-glory yan. Pag pinaraktis mo yan, that is the trap of Lucifer, angel. Kaya nga, siya ay naging Satan. Wala na siya sa langit. Mahalagang ma-check natin yan sa ating pong mga buhay. Whatever God has done into your life, give back the glory to God. Thank God. Balikan mo yan. Para sa isip pa lang, tayo po ay nagpapatuloy ng sumunod sa Diyos. Amen po ba? At yung pa yung sumunod, idols. Ayun na nga yun. Na-share ko na po yan kanina, ha? Number 2, heart's desires. Napakahalaga. Ang ating pong mga puso, ano po yun, chine-check natin, baka tayo po ay ungrateful. Sa lahat ng ginawa ng Diyos sa atin, tayo po ay buhay pa hanggang ngayon. Amen po ba? Kaya nga sa bawat umaga ng buhay mo, anong ginagawa mo? Bawat morning. Mag-pray ka muna sa Panginoon at magpasalamat ka dahil buhay ka pa. Amen po ba? Minsan kasi sa sobrang kabisihan mo na, pagising mo ng umaga, ano nang gagawin mo?
Cellphone na. Ay, nako. Eh, pastor, kasi i-off ko yung alarm. O, di nga. Di off mo yung alarm, tapos lumapit ka sa Panginoon at manalangin ka. Amen po ba? Unahin mo yung Diyos. Put God first. Manalangin ka at magpasalamat ka dahil lang ang Panginoon ay kumilos at binigyan ka ng pag-iingat. Amen po ba? Mahalaga makita mo yan sa buhay mo. You are grateful. Eh sa lahat ng ginawa ng Diyos sa'yo, balikan mo yun. Balikan mo. Kaya nga, yan po laging pinapaalala ng Diyos sa akin. Gano'ng katagal na si Pastor Mo dito sa UCF na sumusunod at naglilingkod sa Diyos? I'm here since 2002. Ano na pong taon ngayon? 2025. Ilang taon na po yun? 23 years. And after kong dumating dito, March 2002, and I started to know God deeper, deeper, deeper. At gayon din naranasan ko ang Panginoon sa buhay ko. He changed my mind. He changed my heart. And He changed even my mouth. Kaya nagpatuloy po akong sumunod at maglingkod sa Diyos. Kaya napakagandang naranasan ko po. Kaya nga pag may time na parang malaki yung problema, pinapaalala ng Diyos sa akin, anak, ito yung ginawa ko sa iyo. At kapag naiisip ko't napapaalalahanan ako ng banal na Espiritu, then I will go back to the Lord and I will say, Lord, I'm sorry. Marami ata akong na-entertain sa aking mind. Marami na atang pumasok sa puso ko na iba't ibang mga bagay. Kaya nakalimutan ko na ikaw, O Diyos. Kaya nga sa ating pong mga buhay, chine-check natin yan. Are we ungrateful? Sa mga anak, nagpapasalamat ba kayo sa magulang ninyo? Tingnan natin yan. Tayong mga anak, magpasalamat tayo sa magulang natin na sila po ang nagtaguyod sa atin at sa buhay na kanilang binantayan para sa atin. Yun din, yung love of money. Ayan, sinasabi dyan eh. The love of money is the root of all evil. Hindi yung pera ang root ng all evil, ha? The love of money is the root of all evil. Kaya nga kahapon, yung kami po yung nag-house to house, may binisita kami isang bahay doon na magtatayo kami ng bagong home Bible church. Sa may po yun, sa may Silang. Silang Cavite. Ano po yun? Nagkaroon kami ng sharing nung isang asawa nung isang attendee po natin. At ang sabi, oo nga, pastor Oo. Marami po kasing mga bagay ngayon, o mga tao ngayon, gumagawa ng iba't ibang mga bagay para sila ay makuha ng ganyaan. Hanggang sila po ay nagnanakaw, nagkukurap, nasa gobyerno yung kasi yung kakilala niya eh. Pati yung kanilang lugar ay hindi naayos. Ano po tawag po doon? Why? Because the love of money is the root of all evil. Kapag patuloy na ang puso mo, ang minamahal ay ang pera. Kapag, hahanap-hanapin mo yan dahil yan ang mahal mo. Mag-uubos ka dyan ng anumang lahat ng mga oras mo at bagay. At yung iba pa nga, nagko-compromise. At yung iba pa nga, ninanakaw yung hindi sa kanila. Ano pong tawag dyan? Love of money. Yung iba, mas gusto instant. Instant. Kaya anong gagawin? Anong gagawin? Tataya sa loto. Pastor, kasi may 6 digit akong 6 numbers na paniginipan ko. Ano pang tawag dyan?
Mag-ingat ka, kapatid, ng pinagkakatiwalaan mo. Why? The love of money is the root of all evil. Kaya nga yung iba, gumagawa ng mga kasalanan dahil diyan sa sobrang pagmamahal nila sa pera. Yung iba, greed. Di na makapagbigay dahil sa kanilang greed. Hatred. Masyado yung kanilang puso ay, tinatanim niya yung nagawa na masama. Kaya hatred. Ayoko na kitang makita. Lumayas ka na. Ayan, may mga ganyang salita eh. Ano pang sumunod? Last. Ayan. Kaya napakahalaga yan. Even in the internet right now. Biglang lalabas yan sa reels mo, sa Facebook mo. Kapag, ayan, hinayaan mo yan sa buhay mo, then dyan pa lamang sa mga bagay na yan, yan ang magpapabagsak sa iyo. Ano pa? Unforgiveness. Kaya nga, may nagawa bang yung iyong kapitbahay, kapamilya, kamag-anak, kaibigan na masama sa iyo? Mag-release ka ng forgiveness. Bakit? Because those things will easily ensnare us. Kapag hindi kasi tayo nagpatawad, ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6, tayo daw po ay hindi mapapatawad. Kaya mahalaga tayo po ay nagpapatawad sa mga taong nakasakit sa atin. Amen po ba? And last, number 3, mouth's words. Ano naman yung bibig sa salita? Yan, lies, pagsisinungaling. Ingatan natin yan, ating pong mga bibig ay hindi magsabi ng katotohanan. Dahil, ang sabi ng Revelation, sabi ng Panginoon sa kanyang salita, all liars, sabi ng Revelations 21, go to, hindi go to Batangas yan ha. All liars go to hell. Kaya yung bibig mo, ingatan mo kung ano ang lumalabas. Ano pa yung iba? Gossips. Ayan, grabe na yan. Mahilig sa mga showbiz. Yung mga hindi alam yung katotohanan, pero yan ang kanilang pinagkakalat. Ingat tayo dyan, kapatid. Bakit? Ang ating pong bibig ay pwedeng magkasala because we tell false things sa ibang mga tao. Yung iba, paninira. Ayan, napakahalaga yan. Ang ating pong bibig ay ingatan po natin sa mga bagay na yan. Ano pa yung sumunod? Yan, curses. Kaya pag galit tayo, ingatan po natin ang lumalabas sa ating pong mga bibig. Hayaan mo na lang yung galit mo, isuko mo sa Panginoon para hindi na to lumabas. Sumunod, broken promises. Ayan. Ano ba? May pinangako ka ba? Nangako ka, magbabayad, pero hindi mo ginawa. Broken promises. Nag-PN ka, pero hindi mo ginawa. Anong tawag po doon? Broken promises. Alam niyo yung PN, di ba? Ano po yung PN? Promissory note. Ibig sabihin, sa Tagalog, ipinangako mo na yun ang gagawin mo. Ingatan po natin yung ating pong mga binibitawan. Because whatever that we have said, alam ng Diyos yan sa langit at alam din yan ng demonyo. Kaya if we do those words, we say those words, ayan, ingatan po natin, baka gamitin ng enemy yan against us. And even the broken covenant. Do you have a covenant with the Lord? Meron ka bang ipinangako sa Diyos? Tingnan mo yan. Yan ang ingatan natin sa ating pong mga buhay. Na hindi po, hindi po tayo ma-ensnare ng enemy. Ano po yun? Oo, hindi pa ako nilagay dyan. Ito, hot eh. Bago tayo pumunta dyan,
May tinatawag na, alam niyo po kung bakit nagkaroon ng, nabalitaan niyo po ba yung sunog sa LA? Los Angeles, California, sa USA. Nasunog po yun since, ano po yun, I think January 8, if I remember well. Meron kasi kami classmate ni Sister Nerissa, yung asawa ko po, no? May classmate kasi kami na pinuntahan dun sa, ano na yun, high school classmate namin, kaya alam namin yung lugar na yun. Yung nabalitaan ko yun nung umaga nung January 8, minessage ko kagad yung aking kaklase. Sabi niya, thank you bro, okay naman kami dito by the grace of God. So talagang pero yung kanilang kamag-anak, yung kaibigan, may mga nasunugan ng bahay, and even those artists, American actors, actresses, NBA players, basketball players, yung kanilang mga bahay ay naapektuhan. At ilang as per the other day, yung pagkita ko sa news is 200,000 na tao. 200,000 na tao ang naapektuhan. Kung kilala nyo din si Paris Hilton, yung kanyang bahay, nasama. Kasi Hollywood Hills yun. Bahay ng mga mayayaman. Bahay ng mga sikat. Even yung coach, Steve Kerr, Golden State Warriors coach, yung kanyang tahanan, yung pinaglakihan niya, sunog. At yung iba't ibang marami pa. Why? Ano nyo ha? Ano nangyari? Binalikan ko. Meron palang nangyari ng January 6. Sa January 6, merong tinatawag na awards doon sa lugar na yon, sa Beverly Hills, Los Angeles. Meron pong tinatawag na may host, comedian, babae. At itong babae na to, ano pong sinabi niya? Meron dong mga survey. Tapos nakalagay doon, kung sino yung mga sina-shoutout daw nila. Nilagay pa doon, walang shoutout na God. Hello? Tapos ang sinabi ng comedian na yon, ano sabi niya? God, the creator of the universe. Walang nag-shout out daw. Kaya nga, sabi niya, comment pa nitong comedian na to, na host ng global, awards na yon. Sabi niya, kaya nga, hindi ako nagtataka that this LA is a hometown of godless. Oh no. What a statement. Kaya nga, ano nangyari? By the time, January 8, hanggang yung mga nakaraang mga araw, that happened. Nagkakwentuhan kami ni Brother Gilbert nababalitaan ko, ano na yun? Last time, nangyayari na yun sa kanila. Pero ngayon yung mas grabe yung nangyari. Bakit? You cannot mock God. Galatians chapter 6, you cannot mock God. God cannot be mocked. Huwag mong gamitin ang salita ng Panginoon in vain. Bakit? Ang Diyos ay nakaririnig ng mga sinasabi mo. Kaya ingatan natin ang sinasabi ng ating mga bibig. Amen po ba? Because God is not making joke with you and even me. Bantayan natin yung ating mga salita. Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kung ano ang tinanim mo, yan din ang iyong aanihin. Amen po ba? Ayan, praise the Lord. Kaya, napakahalaga, we lay aside those things that the Holy Spirit is reminding you and convicting your heart to surrender to Him. Number 2, let us run with endurance. Mahalaga po yung endurance na yon. Endurance is translated from the ancient Greek word, eupomone, ayan, which does not mean the patience which sits down. Hindi yan yung ikaw ay nakaupo lamang. Ano yung endurance? It accept things, but the patience which masters them. Ibig sabihin, natututo siya. Siya ay nag-i-improve. Ayan. Ano pa?
It is a determination unhurrying, and yet undelaying, which goes steadily on and refuses to be deflected. Kaya nga napakahalaga sa ating pong mga buhay. Atin pong makita yan. Na tayo po ay nag-endure. Amen po ba? Parang ayaw nyo na sumagot Amen po ba? Paano ba tayo mag-run with endurance? Letter A. We need to understand the race that is set by God before us. Maintindihan po natin, ano ba yung race na yon na ninanais ng Panginoon na atin pong mapaglagpasan. Okay, ano yon? Race from the ancient Greek term, agona, is a word used for conflict or struggle of many kinds. Yan po yung mga nangyari sa buhay mo na ikay nag-struggle. Meron kang problema, meron kang sitwasyon. Those are the race na binabanggit nitong sa Biblia. And we must run this race, and it will involve effort and commitment. Kaya nga napakahalaga yung effort mo. Naranasan mo na ngayon ng Panginoon, ikaw ngayon ay patuloy na mananampalataya at susunod sa Diyos. Amen po ba? Oo, yung Holy Spirit na natanggap mo, hayaan mong ikaw ay makinig doon sa conviction niya, sa reminder niya, sa guidance ng ating Panginoong Diyos, banal na Espiritu. Para ang ating pong mga buhay ay makita natin na tayo po ay nagpapatuloy. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo, kapatid, magpatuloy tayo sa Diyos. Oo. Mahalaga po yan na tayo pa yung nagpapatuloy. And let us endure. Being passive never runs or wins a race. Yung passive, pag sinabi mo, para tumawid lang, ganyan lang. Hindi. Being passive never runs or wins a race. God wants us to run the race and to finish it right. Ang nais ng Panginoon ay ikaw ay hindi sumuko. Ang nais ng Panginoon, ikaw ay patuloy na mag-endure, na sumunod sa kalooban ng Diyos para sa iyo. Napakahalaga yan. Oo. Ang mga bagay sa iyo na nagbibigay na tayo po ay magpalayo sa Diyos. Thoughts that make you go away from the Lord. Na lumayo sa Panginoon. Those are thoughts that are not from God. Kaya ingatan mo yung mga pumapasok sa isip mo. Kapag itong mga bagay na to magpapalayo sa iyo sa Diyos, alam mo na ito'y galing sa enemy. Amen po ba? Napakalaga yan. Oo. Sumunod. Ano pong sinabi ko po dyan? Sinabi ko dyan sa verse, Philippians 1:30, having the same conflict which you saw in me, and now here is in me. Sabi nito ni Pablo. Mismo kasi siya, habang sinusulat niya to, meron siyang pinagdadaanan. Actually, Philippians, siya po ay nakakulong. Hindi siya nakakulong dahil siya ay nagnakaw, pumatay. Siya po ay nakakulong dahil siya po ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya sa kanyang pagsunod, ano po yun? Oo. Kaya sinabi niya to, nakita mo ba tong conflict, yung naking pinagdadaanan ngayon? Hayaan nyo na ito ay nakita nyo, hindi naman ako pinabayaan ng Diyos. Amen po ba? Napakahalaga na makilala natin ang Diyos natin na sinasabi niya sa kanyang salita. 1 Timothy 6 verse 12, ano sabi doon? Fight. Ano sabi? Fight the good fight of faith. Kaya nga mahalaga po yan, ang ating pong buhay. Oo, laban lang. Amen ba? Huwag kang susuko. Laban lang. Tiwala ka lang sa Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos kapag hindi ka bumitaw. Pastor, kasi parang feeling ko, ang dami-dami ng ganitong sitwasyon. Kapatid, kapag nararanasan mo yan, hayaan mo lalo kang maghanap at bumalik sa Diyos. Bakit? Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life. Panghawakan mo yung eternal life na bigay ng Diyos sa iyo. Kasi gusto ng enemyng nakawin yan.
Gusto ng enemying mawala ka sa magandang plano ng Diyos para sa iyo. Tandaan mo, to which you were also called. Doon ka tinatawag ng Diyos sa eternal na buhay na para sa iyo. Anong sabi niyo? And have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Kaya hayaan mo yung mga ginawa ng Diyos sa iyo sa nakaraan, balik-balikan mo yun. Kung gaano ang Diyos inibig ka at ikaw ay nakaranas ng kabutihan niya. Yun lagi ang i-meditate mo at ang kanyang banal na salita. Fight the good fight of faith. Kung anong nakita mo at naranasan mo, nakita mong maganda na ginawa ng Diyos sa iba, sabihin mo sa Panginoon, Lord, gawin mo rin po yun sa buhay ko. 2 Timothy 4 verse 7, ano sabi ni Pablo? The last letter na kanyang sinulat. Anong sabi ni Pablo? 2 Timothy 4 verse 7, sabi niya, I have fought the good fight. Bago po siya i-execute nito. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Kapatid, magpatuloy ka na lumaban. Magpatuloy ka na makinig sa banal na Espiritu sa iyo. Magpatuloy kang sumunod sa kalooban ng Diyos sa iyo. At kapag natapos mo yan, kapatid, nang merong pananampalataya, sabi ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Napakahalaga na sabihin ng Diyos kapag kaharap natin siya sa kanyang kaharian sa langit. Letter B, run to get the prize. Run to get the prize. 1 Corinthians 9 verse 24, sabi ni Pablo, do you not know that those who run in a race, all run, but one receives the prize? Sa isang race, maraming tumatakbo, pero ang nakaka-receive ng first place ay iisa lamang. Run in such a way that you may obtain it. Tingnan mo yung buhay mo. Run in such a way that you will follow God and get the prize in heaven. Ano hindi, makita mo yan sa pamilya mo. Sa iyong buhay mag-asawa, buhay magkakapatid. Talaga bang, tinitingnan mo ang bawat aspeto ng tong buhay mo na ito. That you may also win them to Christ. Philippians chapter 3, 13 to 14, Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do. Ang sabi ni Pablo, ano sabi niya? Sabi niya, forgetting those things which are behind. Kinakalimutan niya na yung mga nangyari. Na-accomplish niya yung mga past things na nangyaring bad. Forgetting those things which are behind. And he reached forward to those things which are ahead. Kinakalimutan niya na yung mga bagay na nangyari na. Pangit man o mabuti. At ngayon siya ay nagpe-press doon sa nais ng Diyos para sa kanyang buhay. He pressed toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Kaya siya po ay nagpatuloy po doon, si Pablo, hanggang sa huli ng kanyang buhay. Okay? Sumunod. Look unto Jesus. Number 3. Last na po ito. Ayan, praise the Lord. This means fixing our eyes on Jesus. Yung iyong puso, yung mata ay talagang nakatuon sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Oo. Baka kasi yung ating pong mga katabi, minsan, yun po yung mag-cause sa atin na tayo po ay mag-stumble. Tandaan po natin, let us fix our eyes on Jesus. We can only run the race as we look to Jesus. And have our eyes locked
on to Him. Kaya nga, yung puso mo, yung isip mo, yung mata mo ay nakatuon sa ating Panginoong Hesukristo. He should be your focus. He should be your inspiration. And He should be your example. Kaya nga, ano sinabi dyan sa binasa natin kanina? Jesus is the author and the finisher of our faith. Siya po ang nag-umpisa nito. At siya din po ang magbibigay sa iyo ng kailangan mo para ikaw ay makapagpatuloy hanggang wakas. He is a perfecter of your faith. So that you may what? Endure this race and go toward the prize that God has for you. Kaya anong nilagay ko dyan? Oo. Philippians 1 verse 6, anong sabi doon? Being confident of this very thing that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Meron na bang magandang ginawang simula ang Diyos sa'yo? Kapag meron na siyang ginawa sa iyong simula, kapatid, i-entrust mo lahat yan sa buhay mo. At hayaan mo ang Diyos ang patuloy na kumilos sa iyo. Niregenerate ka na ng Panginoon eh. Hayaan mo ang banal na Espiritong laging maggabay sa iyo. Kaya nga nakakatuwa eh. Yung ibang mga nakatanggap doon sa Yusef Mount Tabor Church. Those people are very on fire. Sila nagpatuloy na nagbabasa ng Biblia, patuloy na nagtatanong sa aming pong mga pastor, sa mga leaders sa ministry, kung paano sila lalong makasusunod sa Diyos. Yung iba ngayon, nag-involve na sa iba't ibang ministry. Yung iba ay kumakanta, yung iba nagda-dance na ngayon, yung iba ngayon ay, nag-ushering na, yung iba nagluluto. Grabe. Yung iba nga, tumutulong na mag-prepare sa Bible race. Nag-ano na ng mga grasses. Ano pong tawag dyan? They are on fire right now. May kapitan pa nga dun eh. Ano pong tawag doon? As they experience the Lord. That's the start that God can work upon your life. Hayaan mo na maranasan mo yun. Araw-araw, gabi-gabi. The regeneration of God, the Holy Spirit in you. He will change your mind. He will change your heart. He will change your mouth. Naway maranasan mo yun sa buhay mo. Bakit? The God who has started a good work in you, He will complete it until the day the Lord Jesus Christ return back sa second coming niya. Kaya napakahalaga, ang kanyang banal na salita ay ang atin pong lalong minimeditate araw-araw. Letter B, Jesus endured the hardship. Si Jesus, He also endured the hardship. Hindi lang tayo ang nag-endure. Sa ating pong struggle araw-araw, gabi-gabi ng buhay natin. Even Jesus, when He came to this world more than 2,000 years ago, He endured the hardship. At ano pong sabi yan? Pakita natin yung mga kung paano nag-endure si Jesus. He kept His tongue. Jesus kept His tongue. Kaya nga minsan yung kanyang pananalita ay kailangan niyang tumahimik. Pero kailangan niya din magsalita kapag kailangan. Kasi kailangan niya i-rebuke yung mga disciples dahil hindi sila nagtitiwala sa Panginoon eh. Kaya nire-rebuke niya, pero in-encourage niya din. Kaya Jesus kept His tongue. Ano pa? Jesus kept His course. Talagang ang araw-araw na ginawa niya sa buhay niya, siya po ay gumawa ng kalooban ng Diyos Ama. Jesus kept His progress. Siya po ay nagpatuloy. Kaya nga, yung kanyang buhay ang bilis eh. Na-accomplish niya kagad yung mission niya in just 33.5 years. Natapos niya. Why?
Because Jesus kept His progress. Patuloy siyang tinitingnan niya yung kalooban ng Diyos, paano siya makaka-accomplish nito. Letter D, Jesus kept His joy. Pinanatili niya yung joy na yon sa buhay niya. Bakit? Maski nga dun sa sabi niya dun sa Garden of Gethsemane, yung siya yung nakaranas na, nararamdaman niyang malapit na Malapit na siyang dakipin at ipako sa krus. Anong sabi ni Jesus? Father, if it is possible to take this cup away from me. Nanalangin siya sa ating Diyos Ama. Kung possible ba? Mayroon siyang ganoon. Na kung anumang mararanasan niya ay hindi niya na maranasan. Pero nung sabi pa rin ng ating Panginoong Hesus, but still, let your will be done, not my will. Kaya binalik niya pa rin, naintindihan niya. Meron pa rin joy sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. Kaya nga, sabi nga, even nakapako na siya sa krus. Anong sabi niya? Yung mga tao, kung anong pinagagawa sa kanya, Father, forgive them, for they do not know what they do. And what a great experience na ganun din makita natin at maranasan natin sa buhay natin. Magpatawad tayo sa iba. And let us always keep the joy like what Jesus did. And last, letter E, Jesus kept His love. Yung pagmamahal na yon para sa atin ay yan pa rin ang lahat. Kaya nga John 3:16, talagang for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. Yan ang nilagay niya sa kanyang puso, na mahal niya ang bawat isa sa atin. Kaya hanggang sa krus, siya po'y namatay para sa kanyang pagmamahal sa atin, mga buhay. Next, number 2. Jesus despised the shame. Maski siya po ay napapahiya, maski siya po ay parang pangit, Jesus bore a shameful accusation, blasphemy. Jesus bore shameful mocking. Kung ano-anong pinagsasabi sa kanya. Jesus bore a shameful beating. Pinag-aampas po siya ng latigo. Jesus wore a shameful crown. A crown of thorns. Hinamak siya ng mga soldiers. Jesus wore a shameful robe. Jesus bore a shameful mocking even as He prayed on the cross. Kaya maski yung katabi niya doon, sabi, Jesus, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, ibaba mo, iligtas mo ang sarili mo, at isama mo na rin kami dito sa cross na ito. But above everything, ang sabi pa rin ng ating Panginoong Jesucristo, nung siya ay nakapako sa krus, Father, forgive them, for they do not know what they do. Binigyan niya ng dahilan ang mga taong yun na hindi nila naintindihan ang kanilang ginagawa. E napakagandang example na ginawa ng Panginoon. Na magandang ganun din na example na ating pong i-imitate sa ating mga buhay. Last, number 3, Jesus sat down at the right hand of God, of the throne of God. Ano pong sabi ko dyan? And this speaks of Jesus' glorification. The same promise of being glorified. Tayo po'y mag-glorify din, pero iba naman, kasi iba si Jesus Diyos siya. Tayo po ay tao. After our shame is true for the Christians, tayo po ay haharap sa Panginoon, and we will be having that glorified body. Kaya, letter C, look unto Jesus, because He is the God who will make you not grow weary and lose heart. Tumingin ka lagi sa Panginoon. Bakit? Hindi ka hayaan na patuloy na sumuko.
Why? Sabi ni Jesus, John 16:33, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation." Marami daw problema, maraming pagsubok at sitwasyon. Ang sabi ni Jesus, "But be of good cheer." Ang sabi ng Panginoon, "I have overcome the world." Kaya napakahalaga na atin pong balik-balikan ang mga sinabi niya sa kanyang salita. Upang tayo po, kung si Jesus ang kasama na natin sa ating pong buhay, and that same Lord will lead you to the victory that we can face in all the struggles, battles in this world. Kaya nga, 1 Thessalonians 5:23-24, "Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit," spirito mo, kaluluwa mo, at yang mismong katawan na nakikita mo. Ano sabi niya? "He may preserve that blameless, even sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo." Why? Because He who calls you is faithful. Ang Diyos na tumawag sa iyo, siya ay tapat. Kaya ang Diyos na tapat, siya din ang magiging tapat na ipararanas niya yon sa iyo. Amen po ba? Kaya may challenge to you today. Praise the Lord. As we start this new year, do not limit God to work in your life. Huwag mo limitahan ng Diyos na kumilos sa iyo. Paano mo ba nililimitahan? Kapag inaalaw mo yung mga pabigat sa buhay mo, inaalaw mo yung mga kasalanan na tayo po ay patuloy na pabagsakin. Let us what? Let us allow God to work sa buhay mo, sa pamilya mo. I-meeting mo yung pamilya mo. Paano ba natin mas maayos ang pamilya natin? Paano ba tayo magkakasundo bilang mag-asawa? Paano ba magkakasundo ang magulang at saka yung anak? Magplano kayo kung paano kayo lalago sa Panginoon, paano kayo susunod, at paano nyo i-improve ang buhay ninyo. Meron yan. Madalas kasi hindi kayo nag-uusap. Kaya ganyan ang buhay. Yung mga desisyon ay nagiging mali. Magplano kayo. Mag-usap kayo. Ano pa ho? Gayun din. Don't limit God to work in your family. Kapag mayroong mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, i-share mo sa kanila, sa family mo. Dalhin mo sila dito sa Panginoon upang maranasan nila ang Panginoong Hesukristo na maghari sa kanila. Gayun din, i-share mo yan sa mga neighbors mo. Ano yung mga neighbors na yan? Yan yung mga taong nakapaligid sa iyo. I-share mo sa kanila. Makikita yan sa iyong pananalita, sa iyong pag-iisip, sa iyong ginagawa. Makikita nila na merong iba sa mga anak ng Diyos. Amen ba? Hayaan mo itong makita ng mga taong nakapaligid sa iyo, so that they may also experience how God can change your life. Kaya ganun din. Kaya soul winning, mag-invite kayo. Maganda ngayong taon, makapagsimula po tayo. Yung ating mga pamilya, may isa-isa natin madala sa Panginoon. Kamag-anak, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, tingnan po natin ang bawat isa. Kung sino man sa kanila ang pwedeng makasumpong sa Diyos. Paano mo malalaman yun? Hanapin mo yung kanilang felt needs. Kung anong kulang sa buhay nila. At ganoon din, i-lead mo sila na ang Panginoong Diyos ng Biblia ay maranasan nila sa bawat needs ng buhay nila. Gayun din sa ministries. Meron ka bang pinaplano din para sa Panginoon sa pagsunod? You can try to involve yourself. You can grow in your faith. We have lots of ministries that we have in this UCF church. Be part of it. Be part of it.
Let us start or continue to run the race of faith. Magpatuloy ka kung ikaw ay nakapagsimula na. Ngayon, kung hindi ka pa nagsisimula, magandang simula ngayong araw na ito, kapatid. Na ang buhay mo will be led by the Lord Jesus Christ so that you can continue the race of faith set by God before us. Kaya nga, every January, meron tayong sineselebrate eh. Ano po yun? Meron tayong Bible Month. Sineselebrate natin yung salita ng Panginoon na binigay niya sa atin. Sa pamamagitan yun, yung libro na kinompile. Bakit? Sa ibang lugar kasi, hindi pwede yun eh. Pero dito, pwede yun. Kaya ano po yun? May chance tayo. Invite natin yung pamilya natin sa Bible Race so that they may hear the Word of God. At gayon din, makaranas sila na tayo po'y tumakbo na sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Kaya, 3 things, challenge to you, lay aside unnecessary things. Lahat ng pabigat, lahat ng kasalanan, isuko mo sa Panginoon. Run with endurance until you get the prize. Magpatuloy ka hanggang huli. Hanggang ma-meet natin ang ating Panginoong Diyos. And last but not the least, look unto Jesus always. Tumingin ka lagi sa ating Panginoong Jesucristo. Hanggang ang ating Panginoon ay bumalik muli sa atin. Amen po ba? Kaya, imbitahan ko po ang bawat isa, tayo po'y tumayo. Nais mo bang sumunod sa Panginoon? Amen po ba? Kung nais mo, pikit mo ang iyong mata, at tayo po'y mananalangin sa ating Panginoon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, O God, for your word. We thank you because you are the God who knows us more than we know ourselves. O God, we surrender everything unto your hands in the name of Jesus. All the weight, all the sin that ensnares us and hinder us. Ngayong umagang ito, sinusuko namin ang lahat ng ito sa iyo. Panginoon, hindi namin alam kung ano mangyayari bukas at sa mga susunod na araw. Ngunit sa iyong kamay, amin po itong itinitiwala. Dahil ikaw, O Diyos, ang Diyos na buhay. Diyos na tapat. Ipararanas niyo sa bawat isa sa amin ang iyong kabutihan at katapatan. At nawa, Panginoon, sa amin pong mga buhay, ikaw pong masumpungan namin na Diyos na magbabago ng aming pong mga isip, magbabago ng aming pong mga puso, magbabago ng aming pong mga bibig, upang ikaw, Panginoong Jesucristo, ang makita sa aming pong mga buhay na Panginoon at wala nang iba. Kaya sa iyong kamay, amin pong itinitiwala ang lahat ng aming pong buhay. Ang aming mga sitwasyon, ang aming mga hinaharap. Tulungan mo po kami, Panginoon, dahil hindi namin kaya kapag kami lamang. Kailangan ka namin, Panginoong Jesucristo. Kaya, ikaw, Panginoong Jesucristo, ang aming tinatanggap sa aming pong buhay, ang aming pinananampalatayaan na magmula sa araw na ito, ikaw na po, Panginoong Jesucristo, ang maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay sa pangalan ni Jesus. And as you have said in your word, may you continuously work in their lives, O God, in the name of Jesus. Salamat po ng marami. May you give them strength. May you give them comfort. May you give them remembrance of your word. In the name of Jesus.
Ito po ang aming panalangin at amin po itong itinataas. Tanging sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon at tayo po ay magpatuloy sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo araw-araw at gabi-gabi. Amen po ba? God bless you all. Kayo po ay nanonood sa UCF TV.